Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog dyan. Ang oras po dito sa Bahrain is 7 o'clock po ng gabi. Kasama ko nga po pala si ate. Pupunta po kami dito sa bilihan ng mga mobiles. Dito sa Gusi Mall po sa Bahrain Exhibition. Nagpasama nga si ate para mag-check at para na rin makapag-walking, makapag-exercise ang aming mga paa. Maganda na nga dito maglakad sa Exhibition Road area kasi maliwanag na siya. Ito yung lugar na pinangarap ko dati nung bagong dating pa lang ako kasi nasa malayo ako. Kaya pinangarap kong sana one day dito ako makahanap ng trabaho o dito man ako makatira. At ngayon nga kahit anong oras ko gustuhin dumaan, pumunta ay napakadali na lang. Nung kasagsagan nga po pala ng pandemic dito, nakakatakot yung area na to kasi lahat po walang ilaw, lahat po ng mga hotels dito at mga buildings ay sarado po. Kaya nakakatakot pag dumaan sa umaga at gabi. At nalampasan at bumalik na din. Kami nga'y nagwa 1-to-1-to. Malapit lang naman yung Gusi. Malapit na kami doon. At wala nga po kaming masyadong nakakasalubong na mga tao. Hindi ko alam kung nasaan kasi maaga pa naman dito. Alas 7 ng gabi. Ang pupuntahan nga po pala namin Gusi Mall ay andun po halos mga shops ng mga mobiles. Iba't ibang ori ng mobiles ay andun po makikita. Kung gusto nyo pong bumili ng mga cellphone o gusto nyo pong bumili ng mga second hand o brand new o magpaayos man ng mga cellphones ay andun napakaraming shops at andun nga din kasi yung STC. Yung STC po kasi parang smart o globe po sa atin. Pwede po kayong mag-plan, pwede po kayong kumuha ng cellphone, may kasama ng internet. Tapos monthly lang po ang inyong pagbayad. Depende na sa kontrata yan kung ilang months o year yung gusto ninyo. Which is maganda din naman kasi may installment naman sila. Kahit paano ay magkaroon ka ng bagong brand na mobile. Bagong unit lagi. Malapit na nga kami dito. Dito na kami banda sa KFC. Maganda maglakad sa gabi kasi medyo mahangin. Hindi pa kasi masyadong summer dito. Kaya hindi ka pa masyadong mapapawisan. Nandito na nga kami sa pangatlong roundabout. Dito na sa Jollibee. Yung Jollibee nga pala dito ay nag-iisang Jollibee branch lang sa Bahrain. Siyempre, lagi po yung puno dahil marami pong mga Filipino ang gustong kumain o pumunta sa Jollibee. At andito na nga, ilang minutes na lang, ilang 1-to-1-to na lang ay ma-reach na namin ang Gusi Mall. Yung Gusi Mall, makikita na natin. At ako nga po ay pinasama lang ni Miss Maming Myrna dyan. Ako po'y hindi kukuha, ako po'y hindi bibili dahil wala naman po akong kapera-pera. Kaya mag-check-check na lang po ako. Safe naman po dito maglakad sa gabi, lalo na sa highway. Dyan sa Hora banda, sa likod ng Jollibee, kasi medyo madilim dyan. Mahirap po maglakad sa gabi na may bitbit kang mobile. Minsan ko na rin pong naranasan dyan na biglang hinablot ang aking mobile. Buti na lang at hindi niya nakuha. Nakasakay po siya sa motor. Ito na nga, nakatawid na kami. Malapit na kami dito sa Gusi Mall. Wala ka naman pong masyadong makita dyan sa loob ng Gusi Mall kasi puro lang siya shops. Puro po siya mga gadgets. At kung meron kang second hand na mobile, pwede nyo pong ibenta din dito. Nakuha din po sila. Lahat ng units na gusto ninyo ay meron dito dahil sa napakaraming shops. So, karamihan ng mga tao na napunta dito ay ang habol nila ay ang pagkuha ng plan kasi merong mobile, merong internet at meron din po silang wifi. Dito po sa loob yung office ng STC. Dati po meron ding Batelco dito. Kaya lang nakalipat na yung Batelco. Andun na sila sa Oasis Mall na nasa Jofair. Kung may mga concerns ka about sa STC or Batelco or Zain, pwede nyo po silang puntahan sa mga shops. Ito nga po isa sa pinakamalapit na pwedeng puntahan. Kung kayo man mag-inquire tungkol sa inyong bill payments, pwede po kayong mag-check online, pwede din po kayong pumunta dito direct at mag-inquire sa kanila. Kaya nga po sa may mga nakaplan dyan na gustong lumabas ng Bahrain, kailangan po ipa-close po ninyo dito kung ilang months po kayo yan nasa Pilipinas para hindi naman po kayo magulat sa inyong bill na matatanggap pagbalik dito. Wala po masyadong sasakyan dito kasi hindi po ito main road at saka maganda po maglakad-lakad na malamig ang hangin. Di pa ganun ka-summer dito, pero pag summertime, nako, napakainit dito. Kahit gabing-gabi na, grabe ang init. At wala nga rin masyadong tao na makakasalubong dito kahit maaga pa. Kasi halos naman lahat merong sasakyan. Parang ako lang yung walang sasakyan dito sa Bahrain. At andito na nga kami sa gilid ng Gusi Mall. Papasok na kami maya-maya. Dito na kami sa entrance.
At kami nga po ay papasok na dito sa entrance ng Gusi Mall. Gandahan din dito, wala pong masyadong tao at wala din pong security na para mag-check sa'yo. Automatic po siya mag-o-open. Siyempre, sa disiplinado naman yung mga tao, kaya wala na pong mag-check sa'yo. Papasok dito sa loob. Nga yung STC, andyan kami pupunta. Kasi sasamahan ko si ate, mag-check po siya. At may mga tao na nga din na mas nauna sa amin, kaya kumuha na si ate ng number. Para po'y makapila na at matapos na ang kanyang transaksyon dito. Ang loob ng Gusi Mall. At po ng shops dito ay tungkol sa mobile. Ay puro mobile po. Ayan na nga, papasok na si ate. Siyempre, ang balak po niya ay kumuha ng 15. iPhone 15. Hindi na po si ate ng iPhone 15 Pro. At meron din pong kung anong klaseng mga iPhones dito. Kompleto po dito. From iPhone 14, 15. At kumuha nga si ate ng iPhone 15 Pro. At binigyan nga niya rin po ako. Tag-isa po kami ng iPhone 15. At nang lumabas na nga kami, binalik din namin ng iPhone kasi tiningnan lang namin. Kita ko nga po yung presyo, hindi ko po kaya binalik ko po yung sa akin. May nga po lumabas na dahil tapos na ang aming transaction. May magwa 1 to 1 to uli. Papunta ng Gudaybia. Dadaan ng Hora. Para makapag-exercise ang aming mga tuhod. Plus wala pa nga din kami uling makakasalubong. Walang mga taong gumagala. Ang talang napakaaga pa dito. Alas 7 pa lang ng gabi. Siguro nasa trabaho pa yung iba. Tulad ko, kaka-out pa lang sa trabaho. Nga po, walking distance lang yung Jollibee. Kaya naisipan ni ate na dumaan kami ng Jollibee. Nag-iisang Jollibee dito sa Bahrain ay andito lang po sa Exhibition Road. Nasa Hura, banda. Nga papasyalan. At titingnan natin kung gaano ba kadaming tao doon sa Jollibee. At ang makikita nga po natin dito lagi sa Jollibee ay puro Filipino. Halos Filipino po yung napunta dito. At kami nga po yan dito na. Papasok na kami dito sa loob ng Jollibee. Ayan na, bubuksan na ni ate para makapag-order at makaupo na po kami. At nang makakain ng aming dinner. Dito na po kami kakain ng aming dinner kasi kaka-out lang sa trabaho. Kaya medyo gutom na din. At ayan na nga si Jollibee ng Bahrain. Kaway-kaway po. Ang nag-iisang nakatayo na Jollibee ng Bahrain ay andito lang po. Kaya ayan na, marami pong pagpilian. Para sa Pilipinas lang din. At namimili nga si ate. Ang gusto nga po ni ate, chicken. Chicken Joy ng Jollibee. Parang nasa Pilipinas lang. Lalo na't makikita mo dito kaliwat kanan ay puro Filipino. Mukhang nahirapan nga si ate dyan kung ano ba talaga yung gusto niyang i-order. Pero yung napili po niya nung huli ay Chicken Joy. Chicken Joy with pineapple juice. Yung sa akin naman na drinks ay Pepsi po ang aking kinuha. Parang feel talaga na parang nasa Pilipinas lang. Ang inasal na lang talaga ang kulang dito sa Bahrain, ang aking favorite na puntahan. At kami ngayon naghahanap ng maupuan kasi punuan din po lagi dito at marami naman pong space dito. Malaki po tong Jollibee, meron pong second floor. Ito na nga po ang aming in-order. May french fries yung Chicken Joy, may tinapay at syempre may drinks. May kakain muna ni ate dahil pareho na kaming gutom. Gutom na rin at pagod, saka 1 to 1 to. Masarap naman po ang kanilang Chicken Joy kasi mainit pa kaya crispy siya. At saka yung french fries ay masarap na rin po. Maraming salamat sa iyo ate sa pa-dinner sa pa-Jollibee. Sigurado pag uwi mamaya ay gutom na naman kasi magwa 1 to 1 to kami. Ganito po kami kumain ni ate. In person or may video man o sa wala. Ganito kami kabilis kumain. Parang sanay na sanay talaga kami sa training. Kahit saan kainan man kami kumain, lagi po kaming naunang natapos. Hindi ko nga po alam, parang hinahabol kami. Ganun din kasi ako, mabilis talaga ako kumain. Ang saglit lang talaga sa akin. Po ako sanay kumain ng padahan-dahan. Kain man o sa lakad, hindi po ako sanay na magdahan-dahan. Po ako sanay magpasaiksi, kaya ganito po talaga ako kumilos. Napakabilis po kasi nasanay po ako sa training. Naman, ganun din kabilis yung pagpasok ng pera. Pero hindi, mabilis lang talaga kami kumain. Kaya pag may alam po kayong mga contest dyan na pabilisan o paunahan ng ubos ng kain, huwag niyo po kaming kalimutang i-contactin
natin kasi lalaban kami dyan. Si ate malalaban pa yan, napakabilis po niyang kumain. Saglit lang po yung isang order sa kanya at syempre ganun din sa akin. Minsan nga sa mga restaurants, yung mga nauna pang nakain sa amin doon, naabutan pa namin at kami pang unang natayo. Kita nyo naman sa video ito, medyo fast forward po siya ng konti lang. Pero sa actual, sa personal, ganyan din po talaga kami kabilis. Para bang may hinahabol lang talaga o di kaya natatakot kami na may kumuha ng aming kinakain. Hindi ko lang alam, di ko rin maintindihan bakit ang bilis-bilis. Yung isang order, isang serve, napakabilis lang, ilang minuto lang po yan, ay ubos na po namin agad. Parang time is gold po sa amin ni ate, hindi po kami nag-aaksayan ng oras. Kailangan pagkain, kain ka talaga, dire-diretso. At ako nga po'y laging natatawa kapag maalala ko ang aming senaryo lagi. Sa tuwing may kainan, talagang hinahabol. Parang may hinahabol talaga kaming closing. Parang isasara na yung restaurant. Mas okay na din yan, yung mabilis. At least makakasave ka ng oras. Maganda din yan kapag nasa handaan. Kasi mapaparami ka ng kain. Sa mga nanonood dyan na mga military, baka naman. Ganyo naman kung gaano ako kumilos. Baka pasado naman sa training dyan. At paglagay lang talaga sa amin ng pagkain, paglingon ng taga-serve dyan ay ubos na yan. Siguro na yan sa bilis namin kumain. Hindi ko alam kung ningunguya pa ba ni ate. Mukhang nilulunok na lang talaga namin ang aming kinakain. Lang po sa dito, kundi sa lahat po ng kinakainan namin ni ate. Ganyan po talaga kami kabilis kumain. Hanggang sa susunod na video po ulit, kami po ay maglalakad na ni ate after nito. Pupunta pa kami ng Hora, pupunta po kami ng Good Idea para po mag-1 to 1 to makapag-ikot at makapag-refresh. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, ang OFW sa Bahrain Vlog. Thank you so much po. At syempre, maraming salamat po sa pag-play ng aking mga videos. Nang dahil po sa inyo, monetize na po ang aking YouTube channel. Kaya thank you so much po. Kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi po ako mamonetize. Huwag po kayo magsawang manood ng aking mga videos kahit po walang kakwenta-kwenta. Talaga po ay may kwentang tao kayo sa totoong buhay. Siya nga pala, pag ako ay pinalad at kapag nagkapera na, babalikan ko po yung iPhone at iba-vlog ko po sa inyo. Ayun po, dahil ako'y kapos pa at walang pera, okay lang yan, magtitiis muna ako. Pero alam ko, darating din yung araw para sa akin. Hindi po kasi ako ganun kahilig sa gadget. Mas priority ko po ang pagkain. At syempre, ang aking pamilya sa Pilipinas. Kung meron mang extra, syempre, pwede na rin sa gadget yon. Panahon lang yan. Kaya mga ka-OFW dyan, tuloy lang po tayo sa pangarap dahil wala pong imposible. Sabayan po natin ng pagsisikap at syempre ang pagdasal natin sa may taas dahil balang araw tayo ay aangat din. Thank you so much po.